Salamat, Pia. Binabantayan po ang Agno River sa Bugalyon sa lalawigan ng Pangasinan. Yan ay dahil sa posibleng pag-apaw ng ilog na magdudulot ng malawakang pagbaha. Mula sa Lingayen, Pangasinan, nakatutuklay si Jet Arceliana ng GMA Dagupan. Jet? Mike, patuloy pa rin ang pag-ulan at malakas na bugso ng hangin dito sa lalawigan ng Pangasinan. Nananatili ding matataas ang alon sa bahaging Lingayen Gulf. Ayon nga sa PDRRMC, umabot na sa 10 bayan ang apektado ng pagbaha at higit 500 katao na rin ang inilikas sa iba't ibang evacuation centers. Baha ngayon sa mga pangunahing kalsada sa sentro ng Bugalyon, Pangasinan. Kakaunti ang sasakyan kaya napilitang lumusong sa baha ang mga galing sa palengke. Dahil naman sa malakas na hangin, natumbang ilang poste at humambalang sa daan. Binabantayan ng Barangay Kabayawasan na nasa gilid ng Agno River. Kapag nagpatuloy kasi ang pag-ulan, posibleng umapaw ang Agno River na magdudulot ng pagbaha sa barangay. Tinatayang 200 mag-anak ang posibleng ilikas. Kaya pa yan! Titignan namin, pati yung baboy mi nandyan pa. Hindi pa namin nililipa namin doon sa Apektado na rin ang kabuhayan ng mga residente sa barangay. Pagsasakang pangunahing kinabubuhay ng mga residente dito sa Barangay Kabayawasan, pero ito rin yung kanilang pangunahing problema tuwing nananalasa ang mga kalamidad kagaya ng bagyo. At ngayon nga yung kanilang mga sakahan ay lampas tuhod na yung level ng namuong tubig ulan dito at umapaw din kasi yung Agno River. Kaya naman doon sa mga sakahan na yan ay may mga isda na siyang hinuhuli na lang ng mga residente. Medyo alarma sila. Gawa po ng ang ilog talaga napakasama ngayon ng sitwasyon dahil nagkakaroon ng yung erosion. Gawa ng may agos saka yung salpok ng tubig ng alon. Sa bayan naman ng Sual, halos 50 tao na ang inilikas sa Municipal Hall dahil sa banta ng storm surge. Nakatira sila malapit sa dagat. Samantala, 4 na fishing vessel mula sa Infanta at Bulinaw ang pumalaot pa noong nakaraang linggo. Lulan nito ang 30 mangingisda. Hanggang ngayon inaantabayanan pa ng PDRRMC ang pagbabalik ng mga ito. Ayon sa PDRRMC, wala pa rin silang komunikasyon sa 30 mangingisdang pumalaot noon pang nakaraang Lunes at Huwebes. Pero umaasa sila na ligtas ang mga ito at posibleng nagkubli lamang sa ilang isla para na rin sa kanilang kaligtasan. Samantala, apektado ang supply ng kuryente sa ilang bayan dito sa lalawigan dahil sa lagay ng panahon at hindi rin passable sa mga light vehicles ang National Highway sa bahaging Mabini, Pangasinan dahil sa nararanasang flash flood. Yan ang latest dito sa Pangasinan. Mike? Maraming salamat, Jet Arceliana ng GMA Dagupan.